I'm Rock Santos. I'm the label head ng ABS-CBN Star Pop. And of course, you've written so many hit songs din, di ba? Yeah. Hindi ko alam, basta ang paborito ko yung Hanggang Kailan. Hanggang Kailan yan, hanggang dito na lang ni Jaya. Tapos sa'yo ba yun? Yes. Oh, shucks, ang tapos ganda yung mga nun. songs ni Meme Vice. Sa'yo pala yun? Oo, sa akin yun. Ang ganda nun. Alam mo yun? Yeah, yung song ni Meme Vice, Abong Panes, Karakaraka, Push Meriente, Ikaw naka-recover. Sa'yo pala yun? Yeah. Okay, pati yung kay Vice. Yeah, okay. Yung mga songs ni Vice. So sige, pag-usapan natin itong bagong grupo na to na ni-launch. Bali, ang nagmamanage PPL. Yes, it's a co-manage. So kayo din? Between ABS-CBN music label and PPL Entertainment. So, co-manage kaming dalawa. At ito ay ang 1521 yeah, BC. 1621 At 1621 BC, ano? Ano yung kaibahan niya doon sa... Kasi alam naman natin, ano, ang dami ng naglabasang P-pop groups. Yeah. At hindi naman makakaila. Ang foremost doon ay SB19. Yeah. No? Anong kaibahan nila? Kasi ang difference, nung nag-meeting kasi kami with Perry and the team, so ang difference talaga niya is dapat ang grupo talaga nila is boy band. So it's a western, ang influence kasi nila yung mga western boy band, di ba? So ito naman kasi para siyang boy band sila pero fusion ng K-pop. So parang dalawa siyang nakinumbine. So hindi lang siya P-pop, hindi lang siya K-pop. More on western boy band, ibig sabihin more on dancing, pero more on singing, gustusan. May mga ballad songs, middle of the road na song, din mga fat songs. So dun mag-work around yung genre nila. But musically, like nagsusulat ka ng kanta, you've been in the business for so long. Musically, hindi siya direct competition ng SB19 or di ba Horizon. Ibang-iba sila. Iba siya eh. Like kanina narinig ko yung mga kanta nila. Ano yung music nila that makes them stand out or different? Yeah, ang music kasi nila more on kagaya ng sinabi ko, more on pop boy band group ng 90s, ng mga western na walang gumagawa ngayon. Pero syempre, since uso ang K-pop, meron pa rin siyang fusion. May konting fusion siya. Pero yung magiging base kasi ng genre nila or ng kanilang musicality is yung 90s genre nila, which is the western boy band, NSYNC, Backstreet Boys, something like that. Was that important to you guys na may sarili silang sound at wala silang direktang co-competitionin? Yeah. Kasi importante, di ba, kasi pag ganitong group kasi dapat yung authenticity kasi. Oh. So, alam mo yun, tsaka sa sobrang dami na natin P-pop, K-pop na masyado na siyang saturated. So kami, nag-isip kami na parang way na kailangan sila mag-stand out. So yun yung naisip namin na parang, a way na mag-stand out sila. Kasi ngayon kasi walang ganoon, walang 90s boy band. So parang i-apply natin to dito pero may fusion pa rin siya ng mga P-pop and K-pop. Pero more on, ang base niya is nasa 90s group, something like that. Kasi mahirap yung may co-competitionin. Mahirap talaga. Sobrang hirap talaga. Kasi ang dami na rin, ang dami ng P-pop natin eh. So, ayun. So, ang hirap din sumabay. So, siguro, sabi namin, mag-formulate tayo ng group na talagang mas mag-stick tayo sa authenticity nila kung sino sila. Kasi pag tinanong mo naman yung lahat ng boy band na members, talaga ang masasabihin nila na influence nila, 90s, Backstreet Boys, di ba? Something like that. At kanina, sinike nga nila yung SB19 and other very groups, natural sa kanila yun. So, syempre, yung fusion na sinasabi namin ng P-pop and K-pop, yun naman yung influence nila ngayon. Na kung ano yung meron tayo ngayon sa Philippines na mga boy na group, like for example SB19, di ba? BGYO, di ba? Ano pa ba na ang dami rin alamat, di ba? Tama. Pero ikaw ba naniniwala ka na kapag may isang leader na sa isang genre like ito, no, kailangan pa din niya ng competition para mas maging to bring out the best in them, knowing kasi ganito na lang. Where would Nora be without Vilma and Vilma without Nora? Or Maricel and Sharon, di ba? Kahit na pinapaglaban sila, quote-unquote, di ba, they brought out the best in each other. So ganun din. Which is very important din kasi talaga yun eh. Kasi kung wala din competition, syempre magiging relax. So dapat talagang para lang mag-excel sila sa craft nila, kailangan may competition pa rin. So ayun. So, pero may mga fans na they feel challenged pag gano'n na, uy, nilalabanan nyo ba yung ano namin? Oo, ganun talaga. Lalo lang ngayon sa group, sa P-pop natin, ang P-pop group natin, sobrang
overprotective ang mga fans eh. So, sobra silang invested sa mga group. So, hindi mo na maaalis yun. Pero ako, siguro for a healthy competition, dapat siguro i-accept natin yun. Kasi for excellence ng grupo at saka for the benefit ng mga manonood, ng mga fans na nag-excel sila sa ginagawa nila just because of the competition. Alam mo, matagal na din ang music labels. Madami na kasi ng ABS-CBN. At ang dami nyo na ding I think kayo talaga ang naglalabas ng mga hits, nag-aano ng trends, gaano kayo ka-fair sa mga artists, no? Kasi may paniniwala na pag bagong artist, dahil sabik na sabik silang sumikat o magkapangalan, they just sign everything na i-offer sa kami sa ABS-CBN Music kasi we are very, very aware kami syempre sa protection ng artist. Okay. Kami, kumbaga kapag new artist ka, syempre, dapat fair ka pa rin sa artist mo, bigyan mo pa rin sila ng tamang, treatment and all. Even sa contracts, so meron silang royalties, tas meron silang rights sa contracts kung ano yung gusto nilang gawin at kung ayaw nilang gawin. Kasi syempre, bago naman tayo pumasok sa isang kontrata, kakausapin mo sila, ano ba yung authentic sa'yo? Ano ba yung gusto mong mangyari? Ano ba yung vision mo? Ano ba yung ikaw as an artist, sino ka? So doon pa lang, tinatanong namin yung artist para mismo kami, masusuporta namin siya as an artist. In terms of contract, very fair lahat ng contract ng ABS. Are you the only one na ganun? Or hindi ba kayo standard contract in that yung contract nyo mas fair kesa sa, I won't say kung kaninong label, but would you say iba yung contract nyo, hindi standard para mas fair sa... Yes, basta ang standard ng ABS-CBN laging dapat it should be fair. Magbe-benefit ang artist, magbe-benefit ang management. Ganon dapat. So, kasi parang ang hirap kasi na, di ba, ang hirap kasi na magsasign up ka ng artist na hindi masaya yung artist mo just because na dahil gusto niya magkaroon ng opportunity or gusto niya na i-grab yung opportunity, so parang i-take advantage mo yun, which is hindi talaga kami ganon. So talaga mas i-check mo sa mga artists namin and all, wala kang maririnig na nagreklamo about contract. Okay. Kasi fair siya talaga. Okay, so talagang win-win situation. Yes. With ABS-CBN. Yes. Pero ako I would understand kung nag-invest ako sa artist na, syempre nag-invest ako sa artist, hindi naman, madami kasing hindi nakakaalam na ang hirap gumawa ng artist at gagawin mo siyang to the point na yung success niya ay brand na. Diba? Na anything he does or anything affiliated with his name means something, means quality, means something na na-build into success. So, maintindihan mo din ba from a business point of view na syempre kailangan naman may ROI ako kasi ang laki dyan ng... Yeah, definitely. Pero dapat see to it na hindi rin naman matatapakan or masasagasaan yung rights niya as an artist. Pwede naman yun eh. Basta it's always win-win situation. Yun dapat lagi. Dapat lagi kang dapat fair. Yun ang lagi namin iniisip, dapat fair kami sa mga artists natin. Kikita yung artist, kikita ko pareho. So, dapat ganon yung level ng field na labanan. Dapat. Kasi, even abroad nangyari yan, yung kay Taylor Swift. Yeah, nagkaroon sila ng problema. Eventually, di ba, gumawa si Taylor Swift ng mga sarili niyang recording ng mga past albums niya, which is hindi niya gusto yung mga kontrata niya before. So, pag ganun kasi magkakaroon ng problema kayo ulit. Along the way, magkakaroon kayo ng problema. So, mga apektuhan yung mga dating business. For example, si Taylor Swift, gumawa ng mga bagong recordings. Diba? Lola mo? So, paano kikita na yung mga nirecord niya nung mga nauna niyang recording? So, kumbaga yung business nun, maapektuhan na kasi mas mapupunta na sa kanya yung mga streams, mga views, kasi gumawa siya ng bago. Do you think it could have been, something could have been done differently para hindi naging gano'n? Oo, dapat gano'n. Kasi kung naging fair lang siguro yung kontrata and all, siguro, at pareho silang masaya, siguro yung, alam mo yun, yung relationship nila masaya, tas hindi na siguro man ng gano'n si Taylor. Diba? So something like that. So dapat iwasan din natin kasi minsan ko nagiging bad business din kasi yung pag sobrang, alam mo yun, yung kontrata mo sobrang pabor sa company. Eventually magkakaroon siya ng effect na, alam mo yun, maapektuhan din yung company. Sa'yo ba may-ari ng name nito? 1621 BC, kayo may-ari? 1621, sorry? BC, kayo may-ari ng name? May-ari ng... Name, nung name? Actually si Perry yan.
Si Perry ang nag-create nung name ng 1621. Okay. Kasi kami pumasok kami as a label, then pumasok kami as a co-management. Okay. But in general, bakit kailangan i-copyright yung name? Kailangan i-copyright yung name kasi right yun ng nag-isip. Kumbaga ako, for example, songwriter ako, gumawa ako ng kanta. Dapat may publishing ako about dun sa creation ko. For example, parang kanta lang din yan. So, nag-create ka ng title, nag-create ka ng logo, nag-create ka ng ano. It should be copyright sa'yo kasi ikaw yung brain mo yun eh. Kung mga brainchild mo yun, idea mo yun. Kailangan mo siyang i-own at rightful kang gawin yun. Kasi idea mo yun. Kumbaga, ikaw ang nag-create nun eh. So, dapat na tawag dito, ma-credit ka doon sa bagay na yun. At necessary ba for business na may ma-identify na owner, quote-unquote? Kasi paano yung licensing? Paano yung kung walang maliwanag na may-ari? Tama ba? Kung wala kasi may-ari, magkakaroon ng problema. Kasi eventually, magkakaroon ng claim. For example, sumikat yung isang name or isang brand. At walang hindi na i-register or na patent, something like that. Eventually, kapag sumikat yung magkakaroon ng problema, magkakaroon ng claim kung sino-sino ang pwedeng mag-claim. At doon pa, magkakaroon ka ng problema, di ba? So, parang mahirap din. So, kailangan from the start, registered mo yung name mo, registered mo yung title mo, or para yung right, kung magkaroon ng problema eventually in the future, ikaw pa rin, protected ka as the creator. Okay, a lighter question. How do you think of names for your groups? How tedious is the process? Who decides? Kasi hindi lang naman to, may BGY. Oo, hindi, ganyan kasi, dapat kasi involved, for me, dapat involved ang members. Pag mag-create kayo ng name or title, dapat involved din ang members, involved ang management, involved ang record label, something like that. Para it should be a collaboration. So para, alam mo yun, para mas maging solid kung ano yung direction, kung ano yung magiging brand ng grupo. Kasi minsan, pag hindi nag-uusap, minsan nagkakaroon ng problema eh. So dapat collaborative talaga lahat para mabigay yung best. Pero ano ba yan? Sinisurvey, may focus discussion group ba yan? Meron. Dapat may ganon. Gano'ng katagal? Buwan ba inaabot? Oo, may ganon. Kasi dapat, for example kami, tinatanong din namin yung team. Tatanong namin yung team. For example, yung team naman namin, magtatanong sila sa mga friends nila. Or magtatanong sila, for example, kung ano ba yung target market ng ng grupo natin. Magtatanong tayo dun sa age bracket na yun, kung ano yung market bracket na yun. Tatanungin natin sila about that. Para makuha natin yung strong brand na gusto natin ibigay sa artist. May ganun talaga, may consultation din talaga dapat. Last two questions ko, how do you see the growth of 1621 BC as artist? Siyempre sa ngayon, dahil bago pa lang sila, diba? Ganito yung mga kanta nila, and that's understandable. Yeah. But how do you see them down the line? Ako nakikita ko sila kasi for example, so ngayon di ba nag-create kami ng album and ng 18. Siyempre along the way magkakaroon ng maturity ng group eh. Magkakaroon ng maturity tapos along the way magkakaroon tayo ng tinatawag na kung ano yung magiging result or magiging kung saan sila kakapitan. Kasi itong album na to, dito natin makikita kung ano yung genre or kung anong kanta na mas kakapitan sa kanila. Okay. So, syempre, for example, kung anong kantang kinapitan mo na nila, syempre magsistick muna tayo doon. Eventually, tapos magkakaroon ng, after that, magkakaroon ng parang mas deep or mas magkakaroon ng mas malalim na messaging yung song. Pero ang pinaka-dream kasi namin ni Terry tsaka ng management ng ABS-CBN Music Management na makapenetrate tayo global. Kasi yun talaga yung dream ng lahat. So kami we're planning to have several also releases for them na pwedeng makapenetrate tayo sa international scene at makaproduce tayo ng international artists. Yun naman yung dream ng lahat. Grabe talagang ang laki ng pangarap niya for them. Ang laki ng goal. Naka-plan kasi yan dapat eh. So ngayon kasi kakamaduhin mo pa eh. Okay. For the start, bago pa lang. Pero eventually makikita natin yung growth ng bawat isa eh. Tsaka yung kung ano yung plan. Pero ang goal talaga is makapenetrate tayo sa global scene. So naniniwala ka sa growth versus 100% agad tapos wala nang pupuntahan? What do you mean by 100%? Halimbawa,
I'll give it my all na, bababa ko na lahat ng baraha ko versus ipe-pace ko. Kasi, alam mo, dapat combine yun. Okay. Kumbaga, you give the 100%, tapos mag-pacing ka. So, may ibibigay pa? Dapat may ibibigay ka pa. Kasi mahirap naman kasi na ilabas mo lahat. So, at the end of the, wala na. Tama. So, dapat, it should be a combination. Combination ng dalawa na yun. Okay. What's your message to 1621 BC? Ako, ang message ko sa 1621 BC, ako, I'm super excited bilang label head ng Starbucks. I'm very excited na nagkaroon sila ng debut sa akin. So ngayon, message ko sa kanila na i-keep lang nila yung fire, yung burning fire nila, yung passion nila.